Ikaw ba yung trader na parang space station ng chart? May MACD, RSI, Bollinger Bands, Fibonacci, Ichimoku Cloud, volume profile at may drawing pa ng puso sa gitna. Hindi na yan chart, yan na ang aurora borealis ng overanalysis. Ano nga ba ang mga symptoms ng indicator addiction? Unang symptom, hindi ka makapag-trade kapag may kulang na indicator. Pangalawa, kapag nag-conflict ang signals, nagpapanik ka, parang traffic light na nagsabay ang green at red pero alam mo naman na magkaiba ang direksyon. At ang pinakamalala, kapag mas maraming linya, feeling mo mas matalino ka. Huwag kang mag-alala kasi marami akong pasyente na kagaya mo. Ang ugat ng sakit na ito ay ang takot na magkamali. Ginagamit mo ang indicators bilang sandata laban sa duda. Pero sa sobrang dami, hindi ka na marunong makinig sa totoong market performance at probability. Tandaan mo, my friend, ang chart ay isang wika. Kapag marunong kang makinig, hindi mo kailangang isalin sa 10 indicator. Ito ang reseta ko para sa mga addict na sa indicators. Una, tanggalin mo lahat, iwan lang ang dalawa na pinakamahalaga at yun ay yung naiintindihan mo talaga. Pangalawa, basahin ang candle, hindi lang ang color. Pangatlo, tuwing may guhit kang idadagdag, tanungin mo muna ito. Nakakatulong ba ito o nakakapogi lang? Mas malinaw ang langit kapag wala nang masyadong ulap. Ganyan din ang chart. Kapag mas kaunti ang ingay, mas madaling marinig ang katotohanan. Ito si Mang Pips, ang albularyo ng trading. Nagpapaalala, trader ka, hindi si Spider-Man. Follow and subscribe para sa iba pang mga reseta.